Dahil nga inanunsyo na ng Golden State Warriors na mawawala si Stephen Curry sa kanilang lineup ng 10 araw, hindi nga ito makakapaglaro sa mga susunod na laban kontra sa Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz at maging sa kanilang game laban sa Chicago Bulls. Ibig sabihin 4 games muling mawawala sa team ang kanilang superstar, which is ito ang pinakakinakatakutan ng mga Warriors fans. Simula nga last year, hindi na nga talaga afford ng Golden State na mawala si Stephen Curry since hindi nga kinakaya ng team na manalo sa mas malalakas na kupunan sa tuwing hindi ito naglalaro. Kaya may posibilidad na magsunod-sunod pa ang kanilang lose streak kapag nagkataon. Isa pa, wala rin namang kasiguraduhan kung sa pagtatapos ng 10 days makakabalik na agad ito. Hihintayin pa rin naman ng team kung ano ang magiging kalagayan nito bago magdesisyon kung makakapaglaro pa nga ba siya o kailangan niya na muling mawala sa team para makapag-recover muli ng another 10 days. Samantala, sa ipinakitang performance nga ni LeBron James sa hawak nilang 3-game win streak ngayon sa Lakers, mukhang hindi nga ito tumatanda. Andyan pa rin ang kanyang shooting, ang kanyang athleticism at dahil sa ganda ng laro na pinapakita ni LeBron, desidido nga ang front office ng Lakers panatilihin ito next off-season sa pagpapapirma sa kanya ng bagong kontrata. Bukod sa kakayahan nitong tulungan ang mga batang player kagaya ni Luka Doncic at Austin Reeves, malaking investment rin naman para sa Lakers ang pagpapanatili nila dito. Alam naman nga ninyo na nagbabadya na nga ang retirement ni LeBron James either next season o di kaya sa taong 2027. At dahil patapos na ang karir nito, siguradong dudumugin nga ng husto ang bawat games na kanyang paglalaruan. Kaya kung sakaling mapapirma nilang muli ng kontrata si LeBron, siguradong napakalaki ng makukuhang kita nila o revenue sa kanilang ticket sales sa susunod na season. Kaya hindi na nakakabigla but inuunahan na ng Lakers ang ibang mga koponan sa pag-offer sa kanya ng kontrata bago pa pumasok ang free agency. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo na napakatagal nang nagkapaglaro ang Charlotte Hornets at hindi nga sila nakakapasok sa playoffs sa parati nilang pananatili sa ibaba ng Eastern Conference. Kahit man nakapag-develop sila ng mga malalaro kagaya ni LaMelo Ball at Miles Bridges, hirap pa rin naman silang makapasok sa postseason. Ngunit makalipas ang ilang taon na paghihintay, mukhang makakaranas na rin naman ang Hornets ng mas magandang kampanya matapos silang makaangat sa ika-9 seed sa East na merong record na 31 wins, 31 losses plus na ipanalo nila ang 7 sa huling 10 laro. At ayon sa ilang mga analysts, hindi rin naman magagawa ng team nito ang ganitong klaseng kampanya kung hindi dahil kay Con Nopel. Simula nang sumali ito sa team ngayong season at nag-average ng almost 20 points a game, syempre biglangan lumakas ang kanilang opensa at mas ginaganahan ngayon ng team na mag-compete sa playoffs. Hindi kagaya nitong nagdaang taon na babagot nga ang kanilang mga malalaro na magseryoso silang makipagsabayan sa mga contender.